Mga kapuso, nakataas ngayon ng orange rainfall warning sa ilang bahagi ng Metro Manila. Inulan ang ilang bahagi ng Valenzuela at Quezon City ngayong gabi at orange rainfall warning din sa Bataan at ilang bahagi ng Bulacan, Pampanga at Zambales. Pinag-iingat po ang lahat sa posibleng pagbaha. Yellow rainfall warning naman ang nakataas sa iba pang bahagi ng Rizal, Metro Manila, Bulacan, Zambales, Pampanga, Tarlac, Cavite at Batangas. May banta ng mga pagbaha sa flood-prone areas at asahan din ang hanggang katamtamang ulan sa iba pang karatig lugar. Magtatagal po ang babalang ito hanggang alas 11 ngayong gabi. Mahigit 300 pamilya sa Olongapo City ang inilikas kasunod ng mga pagbaha roon dulot ng malalakas na pag-ulan. Sa Florida Blanca sa Pampanga, nawasak ang nasa 300 bahay kubo na pinauupahan ng mga katutubo. Saksi si Marie Zumali. Wala nang nagawa ang mga katutubo ng tangayin ng umapaw na Dumain River ang mga pinauupahan nilang bahay kubo sa isang sikat na tourist spot sa Florida Blanca, Pampanga kahapon. Ayon sa munisipyo, mahigit 300 bahay kubo ang nawasak. Mabilis po kasi yung pagtaas ng tubig at pagragasa, kaya po hindi na itaas ng mga aita yung mga kubo nila. Yan lang po yung pang-araw-araw na sana namin pambili namin ng pagkain, pambili ng ulam, pambaon-baon ng mga bata. Masakit po, siyempre po. Yun lang pong hanap buhay namin pag weekend. Ngayon po, wala na po kaming talagang ng panakitan. No? Paghanap buhay, wala po. Pero pipilitin daw nilang makabangon. Babangon, kailangan bumangon. Maghanap buhay kahit anong extra po dyan. May nagpapa-extra naman po, mag-ani ng gulay, ng mga tanim po. Yan, sisimula po kami ng ganun po. Laban lang po. Hinatiran sila ng kaunting tulong mula sa GMA Kapuso Foundation. 17 bayan sa Pampanga ang apektado ng mga baha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Panay rin ang ulan sa bayan ng Santo Tomas na abot binti ang baha sa ilang bahagi. Pinasok din ng baha ang Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacolor at San Nicolas de Tolentino Parish sa Macabebe. Baha rin sa bayan ng Apalit. May mga tumirik tuloy na sasakyan dahil hindi na kayanan ng mataas na tubig. Ang iba gumamit na ng batsa para makatawid. Sa bayan ng Minalin, kinailangan ng magbangka ng mga pumapasok sa looban para kumuha ng itlog sa mga poultry farm. Kahit kasi truck, hirap pa rin makadaan. Pag wala kang bangka dito, mahirapan ka rin. Tuloy naman sa paghahanap buhay si Ariel na gumagawa ng ataol. Gamit ang drum, kawayan at bakal na patungan, may pan-deliver na siya ng ataol sa gitna ng baha. Kaya madami akong bangka doon sa loob ng shop eh. Maliban sa bangka ng bangka patay yung ginagawa ko rin. Pagawa ng ataol. Sasakay ko na lang dyan. Tapos pipigapan na lang. Dahil sa mga pag-ulan, umapaw din ang mga palaisdaan na sinamantala ng ilang residente para makalambat ng mga isda. Maraming isda rito sa Minalin. Nasa tabi lang ng kasada yung mga tilapia. Sa bayan ng Araya, tumulong ang mga residente sa barangay La Paz, Turo para pigilan ang pag-apaw ng tubig sa dike na posible nitong ikasira. Mabilis ding tumaas ang baha sa Olongapo City dahil sa walang humpay na malakas na ulan mula hating gabi hanggang tanghali. Umabot pa nga hanggang hita ang baha sa barangay Calaklan. May mga nalubog pang sasakyan. Ang isang ito muntikan pang malaglag sa pagguho ng lupa. Inilikas din ang ilang pamilya. Nagche-check ko kami every hour. Talaga nagche-check kami, maski sa bundok. Kasi marami ho kaming mga fallen trees, landslide. Problema namin yung mga nakatira sa tabing ilog. Yun lang talagang pinoproblema namin. Ang mas delikado yung mga nakatira sa tabing ilog. Nandito lamang po sa aking gilid ang Calaklan River at sa mga sandali pong ito kahit na hindi naman po umuulan ay talagang makikita natin na yung level ng tubig dito sa ilog ay halos aabot na sa level 3. Ayon sa mga residente rito, ang level 3 po ay danger level na at posibleng anumang oras kapag tumaas pa po yan ay pwede nang umapaw sa kanilang mga tahanan. Gaya po nitong tahanan na ito, nakatabing-katabi lamang ng ilog. Kapag po bumuhos na uli ang malakas na ulan at magtuloy-tuloy ito, posibleng yung tubig po dito sa ilog ay umapaw na sa kanilang bakuran. Nakakatakot din kasi pagka halimbawang nakita ko nang tumaas yung tubig sa kanal, delikado na sa amin mga nakakakarang taon, matindi po ang baha dito. Talagang lagpas tao minsan. So hindi nyo na pinagawa? Hindi na po. Bakit po? Paulit-ulit? Gigibain din niya eh. Ang tubig ng ilog at saka tubig ng dito galing sa kanal.
pagsasalubong sila. Kahit ang mga kapitbahay na hindi naman katabi talaga ng ilog nangangamba. Siyempre, takot po. Baka lumangoy na naman kami ng puntang palengke. Kasi ang ganda po yan sa kalagitnaan. Hanggang bewang yan dyan. Puro putok na yung pa ako sa ano yata ito, Alipunga. Mabilis pong tumaas ang baha dito. Pagka ganyan dire-diretso po ang ulan, nagsasalubong po yung high tide at saka yung tubig ulan. Pumapasok po kasi sa loob ng bahay, halimas ko na po, tapos bumalik ulit. Tumaas na naman, ang bilis po ng taas kasi. Dahil sa matinding baha naranasan, hindi maiwasan ng ilang residente na maghimuto. O dapat nga po may managot dahil dapat hindi namin nararanasan yung mga ganitong baha-baha. Konting ulan lang, baha na agad. Intindihin sana nila na magkaroon sila ng magandang project para makontrol din yung flood. 13 barangay sa Olongapo ang naitalang binaha. 334 na pamilya ang kinailangang ilikas. Binabantayan din ang level ng tubig sa Santa Rita River na halos maabot na ang Tabacohan Bridge at Santa Rita Bridge. Nasa orange rainfall warning, heavy rainfall warning kami, no? Sa ngayon po, mataas ang level ng ilog namin. Nasa critical level po silang lahat dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. No? Nawasak naman ang isang tulay sa San Marcelino, Zambales matapos tamaan ng malakas na agos ng tubig. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nagpapakawala ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Isang gate ang nakabukas sa Ipo Dam at nagpapakawala ng tubig. Nakabukas din ang 8 gate ng Ambuclao Dam at 6 na gate ng Binga Dam. Nagpapakawala rin ng tubig ang Bustos Dam matapos umabot ang level ng tubig sa 17.5 meters kahapon na umaga. Lagpas po ito sa spilling level na 16 meters. Ang Bustos Dam ay downstream o yung pong tumatanggap ng tubig mula sa Angat Dam. Hindi lang po baha kundi malalakas na bugso ng hangin ang naminsala sa ilang lugar sa Maynila. Sugatan ng senior citizen na nabagsakan ng kisame ng bahay. Saksi si Joseph Moro. Ganito katindi ang buga ng malakas na hangin sa Bloomington Extension sa Barangay 539, Sampaloc, Maynila kagabi. Naglipara ng mga dahon at naalog ang nagre-record na CCTV camera. Ayon sa kapitan ng barangay na si Christopher Tito, nagkaroon ng pagsabog sa isang poste at may mga bahay na nawala ng bubong at kisame. Isang senior citizen ang sinagip matapos mabagsakan ng kisame ng bahay. Nagpapagaling na siya sa ospital ayon kay kapitan. Nabawalat na tumba rin ang isang puno na humambalang sa kalsada. Pinatumba rin ang napakalakas na hangin ng isang nakaparadang motor sa barangay 251 sa Tondo. May bahay rin doon na natuklap ang bubong. Pagpasok ko sa loob ng bahay, na ano na lang yung umiikot na lang yung sa loob ng bahay namin yung hangin pumapasok sa loob ng bahay. Hanggang narinig ko yung yung bubong namin. Ayun na, lumipad na. Nadamay pati compound ng Department of Health, wala namang nasaktan. Nagbagsakan din ng ilang puno sa barangay 602 sa Santa Mesa, napuruhan ng ilang bahay. Binaha naman ang San Lorenzo Street sa Old Santa Mesa matapos ding tumaas ang katabing ilog kaninang madaling araw. Lumikas ang ilang residente pero humupa na ang tubig bandang alas 8 ng umaga. Binaha rin ng ilang bahagi ng Taft Avenue lalo sa mga bahaging may baradong drainage. Ganito yung mga sitwasyon ng mga drainage, punong-puno sila ng borak kaya nagkakaroon ng baha katulad dito sa Taft. Pero ang gagawin na nila ngayon, sisipsipin na yung burak para ma-clear, para makadaloy yung tubig baha. Pahirapan ang pagtawid sa baha sa bahagi ng Philippine General Hospital. Ang ilan nagtanggal ng sapatos. Ang iba nagbayad na lamang ng mas mahal sa padyak para makatawid. Numeral ko. Ha? 40 pesos? 40 daw? 50 pag mag-isa ka. Tatawid daw? Natawid lang. Mabilis namang humupa ang baha kapag nalinis na ang drainage. Pero tumatakbo naman kasi high tide lang kaya tumaas. Galing lupa, sir. Siyempre po, yung mga espalto po na nahugasan ng ulan, yun po ang may mga buhangin din, di ba po? Pag nauulan, nagkakaroon tayo ng lubak-lubak. Yung tinatangay po ng tubig baha papunta sa loob ng drainage. Naglagay ang MMDA at Manila LGU ng isang mobile pump sa Manila Bay para mahigop ang baha
papunta sa dagat. Kaya nitong humigop ng 2.5 milyong litro ng tubig kada 30 minuto. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, maglalagay rin sila ng mobile pump sa iba pang bahaing lugar sa Metro Manila. Siguro bigyan natin ng Parañaque, yung mga perennial na binabaha. Tapos mag-iiwan naman tayo sa MMDA. Quezon City, bigay din tayo on a need basis. Taas baba rin ang baha sa ilang bahagi ng Quezon City dulot ng mga ulang lumalakas at humihina. May mga tumirik na sasakyan gaya sa Santo Domingo Avenue at G. Arneta Avenue. Naglutangan ng mga basura pero no choice at marami pa rin tumatawid sa baha. Sako-sakong basurang naanod sa creek ang nahakot ng mga kawani ng lungsod kanina. Sa Greenland Street sa Barangay Bagong Silangan, nakadagdag sa pagbaha ang tubig mula sa kabundukan. Nilagyan ng caution tape ang isang bahagi ng kalsada matapos umunong makuryente at mamatay ang isang aso. Ayon sa kapitan ng barangay, kailangan patayin ang kuryente sa ilang sitio para matiyak na ligtas sa mga residente. Umabot ang baha sa ikalawang palapag ng ilang bahay. Halos 3,000 na lumikas sa evacuation center, ang ilan sa kanila Sabado pa naroon. Kahapon po sana bumaba kami nung mga alas 8. Tiningnan po namin, inabot kami po sa second floor. Balik po ulit kami dito. Kumbaga, pero yung mga bata dito na po talaga. Sa evacuation center na ito, may hiwalay na tent ang mga alagang hayop. Nakalagay sila sa kulungan at merong bantay mula sa barangay. Sa iba pang bahagi ng lungsod, malaking tulong ang detention basin sa pag-iwas sa baha. Gaya ng detention basin sa ilalim ng basketball court na ito na may lalim na 3 Olympic-sized swimming pool. Mag-iipon siya ng water, catch niya yung water ng baha, ng rainfall, tapos pag huminto, ile-let go na siya. Papakakawalan din yung water sa mga waterways na. Higit 130 detention basins ang target ng Quezon City Drainage Master Plan pero 3 pa lamang ang natatapos. Sa Marikina City, binaha ang ilang bahagi ng Barangay Tumana at Barangay Malanday pero ito'y dahil sira raw ang pumping station kaya umapaw ang creek sa pagitan ng dalawang barangay. Unti-unting humupa ang baha ng dalhin ng mobile pump ng MMDA para higupin ang tubig at itapon sa Marikina River. Umabot sa mahigit 16 meters ang level ng tubig sa Marikina River kaya pinalikas sa mahigit 2,000 residente. Pero di tulad sa mga nakaraang taon, sabi ng Office of the Mayor, walang malawak ang pagbaha at nadaraanan lahat ng major road ng lungsod. Ipagpatuloy namin yung pagpapalalim talaga at pagpapalapad ng ilog. Talagang we were able to maximize the carrying capacity ng ilog. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Matindi rin ang naging pagbaha sa Parañaque at sa Las Piñas City. Ayon po sa alkalde ng Parañaque, nagpalala pa sa pagbaha ang pagsabay ng high tide. Saksi, si John Consulta. Tone-toneladang basurang inanod mula sa dagat ang tumambad sa mga taga-barangay Baclaran sa Parañaque ngayong umaga. Mga basurang plastik, gulong, kahoy at iba pa ang nagsisiksikan sa bahaging malapit sa Baclaran Church. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Parañaque Sentro para hakutin ang mga basurang naipon malapit sa LRT station. Kami ho'y nagulantang dahil hindi naman ako ganito talagang nagiging problema rito. High tide this morning, pumasok lahat ng basura galing sa Manila Bay ho. High tide ang isa sa mga ipinunto ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na posibleng dahilan ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Parañaque nitong weekend. 5 sa mga barangay ng lungsod ang malapit sa Manila Bay. Yung Parañaque River, doon po yan nakadiretso papuntang Manila Bay. Kapag po nag-high tide at mabilis ang malakas ang ulan, walang tigil po siya, hindi makalabas ng tubig going Manila Bay. Kaya ang ating solusyon na ginagawa po, tuloy-tuloy po yung dredging. Ang nakikita namang dahilan ng MMDA, pag-apaw ng mga ilog at creek. Yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Sa Las Piñas, mga baradong waterways naman ang nakikitang dahilan ng pagbaha. Kaya naghihigpit ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Particular na aming nakita yung sa Las Piñas po na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon
ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque. Ayon pa sa MMDA, sa Las Piñas, 14 na booster pumps ang hindi umano gumana. I-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito kung kaya pang paganahin, kung hindi po ay gigibain na po ito. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, may mga pamilya nang inilikas sa Quezon City at sa Malabon matapos maabot ng spilling level sa La Mesa Dam. At sa Malabon, posible po umabot sa 200 pamilya ang isa ilalim sa forced evacuation. Saksi lahat, si Jomer Apres. Jomer? Pia, anumang oras posible na magpatupad ng forced evacuation sa 4 na barangay dito sa Malabon City. Kasunod pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa La Mesa Dam. Malapit na po umapaw ang tubig sa ating La Mesa Dam. Pinapayuhan po namin ang lahat na mag-ingat at hanggat maaari ay pansamantala na pong lumikas. Bago pa ang pag-apaw ng La Mesa Dam, nag-abiso na ang mga tauhan ng Malabon City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente. Mahigit 30 pamilya ang sumama sa preemptive evacuation base sa datos ng Malabon Public Information Office. 20 pamilya o mahigit 70 individual sa kanila ang dinala sa Tinajeros Elementary School. Kabilang dyan ang 45 anyos na si Marvin at kanyang 15 anyos na anak. Binabuti raw nila na maagang lumikas upang hindi na sila mahirapan sa oras na umapaw na ang tubig sa La Mesa Dam. Tumataas po yung tubig po sa ilog eh. Yung pong dati pong karina, lagpas mga migit, lagpas tao. Yung mga washing tsaka dryer, pinataas po sa mga kapitbahay ko po. Ang problema, kulang daw ang damit nilang dala lalo't posible silang magtagal sa evacuation center dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Base sa datos ng Pag-asa, alas 9 ngayong gabi ay umabot na sa 80.22 ang level ng tubig sa nasabing dam. Mas mataas na sa spilling level na 80.15. Dahil dito, kaya posibleng magpatupad na ng forced evacuation. Posibleng umabot daw sa 200 pamilya ang ililikas sa Barangay Tinajeros. Talagang nag-expect po tayo ng mas marami, lolobo siya. Kung talagang ang barangay po, yung forced evacuate na po yung ating mga residente. Sa ngayon po, nasa likod po ng Tulyahan River. So connected po ang Tinajeros po dyan. So possible po talaga na kapag nagpakawala po ang La Mesa Dam, talagang mag-evacuate at mag-evacuate po talaga sila sa ayaw at hindi nila. Nag-ikot naman ang lokal na pamahalaan ng Malabon sa 3 evacuation center para mamigay ng mga hot meal. Bukod sa Malabon, posible ring maapektuhan ng pag-apaw ng tubig ang mga naninirahan sa kahabaan ng Tulyahan River mula sa Quezon City at Valenzuela City. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, wala pang inililikas na residente kanina. Nakahanda raw ang Valenzuela LGU oras na kailanganin ng ilikas ng mga residente. Sa Barangay North Fairview, Quezon City naman, 85 pamilya ang nag-evacuate sa North Fairview High School kaninang alas 9 ng gabi. Pia, sa ngayon, itong second floor pa lang ng Tinajeros Elementary School ang okupado ng mga residente. Pero inaasahan daw na dadami na ang mga evacuees dito sa mga susunod na oras. Pangunahing kailangan ng mga residente dito ay ang mga hygiene kit. Live mula rito sa Malabon, ako po si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Habagat na sinabayan ng high tide ang nagpabaha rin sa ilang bahagi ng Bulacan. At kasama po sa apektado ang sikat na simbahan sa Obando na dinarayo po ng mga gustong magkaroon ng anak. Saksi, si Ian Cruz. Bagit 1 linggo na ang baha sa bahaging ito ng Barangay San Agustin sa Hagonoy, Bulacan. Bagyang bumaba ang tubig kumpara kaninang umaga, kaya abot binti na lang sa halip na abot hita. Pero tingin ng mga residente, matatagalan pa bago tuluyang humupa. Ang nagdudulot ng baha, tubig mula sa dam at high tide. Tuloy ang buhay at paghahanap buhay, gaya ng mga namamasadang tricycle at mga bukas sa tindahan at kainan, pero kailangang lumusong sa baha para puntahan. Meron ding mga naaberya. Magdi-deliver lang po kami ng mga damit po. Mga pangukay-ukay. Hindi po kaya na ilusong yung motor. Sisira po kagad dito. Saka po sobrang lalim po kasi. Opo. Kaya ang gagawin na lang po namin, iikot na lang po kami sa iba po. Ang 79 na taong gulang na si Shano, lubog na ang bahay pero ayaw makisiksik sa evacuation center. Ala, napuno na yun.
makikisiksik ka ba ron? Ulang sinabayan ng high tide ang ilang araw na ring nagpapabaha sa ilang bahagi ng bayan ng Obando, kabilang ang mga barangay Pag-asa at Katanghalan. Lubog na sa tubig ang bahay at tindahan ni Lilibet Sanchez. Mahirap anyang sitwasyon lalo't walang ikalawang palapag ang bahay. Nananawagan po kami sa mga ng gobyerno, kung maaari po maituloy na po yung flood control. Kawawa po kami mga mahihirap na apektado talaga. Napalibutan ng tubig pati ang simbahan ng Obando na dinarayo ng mga mag-asawang nananalangin para magkaanak. Hindi pa inabot ang mismong sahig ng simbahan. Fiesta pa naman bukas sa Santa Clara, isa sa 3 patron ng simbahan. Kung maganda po ang panahon at hindi ganong maulan, siguro matuloy po ang prosesyon. Pero kung hindi naman po at ayaw makisama ng panahon, baka mapilitan pong sa loob na lang magsayaw at baka hindi na rin po matuloy ang prosesyon na gaganapin. Abot hanggang hita ang baha sa ilang kalsada sa bayan ng Giginto. Panawagan po namin magkaroon kami ng mga gabot ba sa namin, sa mga salipungan, o kaya yung pangbaha. Sa bayan ng Santa Maria, hindi pa rin madaanan ang Makaiban Bridge dahil sa malakas na agos ng tubig. Lagpas gutter din ang baha sa ilang kalsada sa Malolos. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.